Ano ang magiging matchups kapag nagtapatan ang Blackbeard at Red Hair Pirates? Sino-sino ang magtatapatan? Anong magiging itsura ng mga labanan nila? Meron bang mga mamamatay? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. Konting kembot na lang ay mapapadpad na tayo sa Elbaf kung saan siguradong nag-aabang si Shanks at buong Red Hair Pirates. Pero kung papansinin natin, matagal lang pinapahiwatig na mortal na magkaaway talagang itong si Shanks at si Blackbeard. Bukod sa pareha silang naging apprentice na magkaribalry na si Goldie, Roger at Whitebeard, minsan na raw silang nagkatapat kung saan natamo ni Shanks ang peklat niya sa muka. Bukod pa rito, ilang beses ring pinapakita na binabantayan talaga ni Shanks ang mga hakbang ni Blackbeard dahil nakikita niya ito bilang isang malaking banta. Una natin itong nakita sa pre-time skip noong nakiusap si Shanks kay Whitebeard na pigilan si Ace sa paghahabol nito kay Blackbeard. Dahil noon pa lang, alam na ni Shanks kung gaano ito kadelikado. Pagdating naman sa Wano Arc, nag-abang si Shanks sa labas ng Wano dahil inakala nito na pupunta si Blackbeard doon matapos matalo ang puwersa nila Kaido. Dahil sa ginagawang pagbabantay ni Shanks sa mga yapak ni Blackbeard, hindi na ako magtataka kung balang araw ay magtapat ang dalawang Yonko crew na ito. Hindi ko naman sinasabi na sigurado talaga silang magbabanggaan na, pero kung mangyari man, ano kaya ang magiging matchups nila? Maganda talaga itong pag-usapan dahil alam naman natin na puro bigatin ang mga crew members ng dalawang Yonko crew na ito. Ang pinakaunang matchup sa tapatan ng dalawang crew na ito ay syempre ang tapatan ng dalawang nilang captains, si Red-Haired Shanks laban kay Marshall D. Teach o Blackbeard. Magkaiba ang fighting style ng dalawang ito. Habang ang specialty ni Shanks ay Haki, si Blackbeard naman ay specialty ang Devil Fruits. Alam nga natin na taglay ni Blackbeard ang dalawa sa pinakamalakas na Devil Fruit sa buong mundo, ang Gura Gura no Mi na sinasabing kaya raw palubugin ng buong mundo at ang Yami Yami no Mi na kayang ipawalang bisa ang kapangyarihan ng ibang Devil Fruits. Bukod pa sa mga ito, meron pang misteryosong katangian si Blackbeard na nagbigay sa kanya ng kakayanan na makakain ng dalawang Devil Fruits at malamang siya ring dahilan kung bakit mukhang hindi niya kailangang matulog. Kung ano man ang katangiang ito, hindi pa nga malinaw, pero tiyak na mabubunyag rin yan kung magtapatan man sila ni Red Hair Shanks. Bilang pangtapat naman sa mga abilidad na ito, si Shanks naman ay mayroong mastery sa lahat ng forma ng Haki. Nakita nga natin kung paano niyang pauwi ng isang admiral na si Green Bull sa pamamagitan lang ng isang hagupit ng Conqueror's Haki. Nakita rin natin sa Elbaf kung paanong meron siyang taglay na matinding future sight na mukhang mas malayo pa sa inaharapang nakikita niya kaysa kay Katakuri. Bukod pa rito, meron pa siyang taglay na tinatawag na Killer of Observation Haki kung saan kinokontrol niya ang kanyang sariling presensya upang hindi mabasa o mapredict ng observation haki ng kalaban. Kaya halos walang bisa ang observation haki o kahit pa future sight ng kalaban sa kanya. Mukhang max level talaga ang lahat ng haki nitong si Shanks. Sa unang tingin, mukhang lamang si Shanks sa labanang ito dahil nga ilang beses na nating nakita sa storya na lamang pa rin talaga ang haki laban sa mga kapangyarihan ng Devil Fruits. Pero wag nating kalimutan na minsan ang nasugatan ni Blackbeard si Shanks at ito yung mga panahong wala pa siyang mga Devil Fruit. Kaya hindi pa rin talaga basta-basta pwedeng maliitin itong si Blackbeard. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ma-update ka agad sa mga ganitong klaseng content. Susunod naman na matchup ang labanan ni Ben Beckman at Shiryu of the Rain. Si Beckman ang kanang kamay ni Shanks at nagmumuka na hindi nalalayo ang lakas nito sa kanya. Kahit ang mga admiral katulad ni Kizaru ay nirerespeto ang lakas niya. Kung tutuusin, dapat na maging katapat niya ang pinakamalakas rin na crewmate ni Blackbeard. At sa kasalukuyan, malinaw na ito si former Admiral Kuzan. Kaso lang, para sa akin, special case si Kuzan at may espesyal na plano para sa kanya si Oda pagdating ng Elbaf Arc. Kung ano man yan, maya-maya na natin yan pag-usapan. Pero para sa ngayon, dito muna tayo sa matchup ni Beckman. At dahil nga naka-reserve si Kuzan, ang makakalaban ni Ben Beckman ang susunod na pinakamalakas na Titanic Captain. Walang iba kundi si Shiryu of the Rain. Maliban kay Aokiji, malinaw naman siguro na itong si Shiryu ang susunod na pinakamalakas na crewmate ni Blackbeard. Noong panahon niya bilang head jailer ng Impel Down, sinasabing halos kapantay niya raw si Magellan. Iyong parehas na Magellan na mabilis na nagpatumba kay Blackbeard at buong crew nito sa Impel Down. Kaya maasahan natin na halos ganyan rin ang level nitong si Shiryu. Pagdating ng post-time skip, mukhang mas lalo pa itong lumakas dahil nakakuha ito ng bagong Devil Fruit ability na nagbibigay kakayanan sa kanyang maging invisible. Kaya mas lalong mahirap iwasan ang mga saksak nito. Kahit mismong si Monkey D. Garp na alam natin na hindi biro ang haki ay napuslitan pa rin itong si Shiryu. Kahit pasabihin nating distracted si Garp o nandaya si Shiryu, si Garp pa rin yan. Kaya hindi biro itong ginawa ni Shiryu. Pero titingnan na lang natin kung gagana yung mga ganyang galawan kay Ben Beckman. Ang susunod naman ay labanan ni Lucky Roo at Jesus Burgess. Kung mapapansin natin, isa itong si Lucky Roo sa mga top commanders ng Red Hair Pirates
kasama si Ben Beckman at Yasop, dahil sila yung kadalasan nating nakikitang nakadikit lagi kay Shanks. Kaya hindi na nakakagulat na makakatapat rin ito ang isa sa mga top commanders ni Blackbeard. Bukod sa isa si Jesus Burgess sa mga pinakaunang crew members ni Blackbeard, nakasama niya na simula pa lang ng Jaya Island arc, ito rin ang captain ng first ship niya. Kaya alam natin na isa ito sa mga top commanders niya. Medyo magkahubog rin ang katawan itong dalawa dahil parehas nga silang malaman. Pero ang pinagkaiba, strength o lakas ang main specialty nitong si Jesus Burgess, dahil meron nga siyang strong fruit na nagbigay sa kanya ng matinding lakas na kayang buhatin maging mga bundok. Si Lucky Roo naman ay medyo speed ang specialty kung saan mabilis niyang pinapaikot ang kanyang katawan at mabilis na gumugulong upang banggain ang mga kalaban na tila isang bowling ball. Kaya magiging strength versus speed ang labanan ng dalawang bilog na ito. Ang susunod naman ay labanan ng dalawang snipers, Van Ogre versus Yasop. Alam natin na isa si Yasop sa mga pinakatanyag at malakas na sniper sa buong mundo. Sa sobrang sikat niya, si Shanks pa mismo ang naghanap sa kanya upang i-recruit sa crew nito. Bukod sa hindi raw ito nagmimintis, nagtataglay rin ito ng nickname na Chaser, na para bang wala ka na talagang takas kapag tinarget ka na niya. Asahan na lang natin na matindi ang observation hacking nito, na malamang mas matindi pa sa pinamalas na malawak na range na observation hacking ni Usopp sa Dressrosa. Pero itong kalaban naman niya ay hindi rin basta-basta lang na sniper. Minsan na nating nakita yung sniping skills ni Van Ogre noong bumaril siya ng mga ibon mula sa isang malayong island. Pero ngayon ay mas lumakas pa siya dahil meron na siyang taglay na warp fruit kung saan kaya niyang i-teleport ang sarili niya at maging ibang tao. Kaya magugulat ka na lang na kung saan susulpot itong si Van Ogre upang barilin ka. At mas malala pa, baka nga kaya niya pang i-teleport yung mismong mga bala niya. Kaya kung sino man ang mga kalaban niya, tiyak nakakailanganin nito ng matinding observation haki upang ma-detect at maiwasan ang mga bala ni Van Ogre. Ang susunod naman na matchup ay tapatan ni Lime Juice at Lafitte. Meron daw kakayahan itong si Lime Juice na maglakad sa ere kagaya na lang ng airwalk ni Sanji o Geppo ng CP9. Bukod pa rito, gumagamit rin daw siya ng isang tungkod na nagpapalabas ng kuryente katulad na lang ng climb attack ni Nami. So parang aerial battle talaga ang specialty nitong si Lime Juice, kung saan tumatakbo siya sa ere habang nagpapakawala ng mga electricity blast. Pero mukhang kaya siyang tapatan ni Lafitte pagdating dyan. Minsan na kasi natin itong nakita na lumilipad gamit ang malalaking puting pakpak. Kaya masasabayan niya talaga itong si Lime Juice sa himpapawid. Hindi pa malinaw kung saan galing itong pakpak ni Lafitte. Galing ba yan sa isang devil fruit? O kabilang ba siya sa isang lahi na nagtataglay ng pakpak katulad ng mga Skypians o Lunarians? Aabangan na lang natin yan. Pero bukod pa sa pakpak niya, meron raw kakayahan si Lafitte na mag-hypnotize ng ibang tao kagaya na lang ng ginawa niya sa mga gwardiya sa Impel Down. Pero in case ma-hypnotize niya si Lime Juice o mga kasamahan nito, may pang-counter naman si Lime Juice dahil pwede niyang kuryentehin ang sarili o mga kasamahan niya gamit ang staff niya para magising mula sa hipnotismo. Kaya bagay na bagay talaga ang matchup nilang dalawa. Ang susunod naman ay tapatan ni Bong Punch at Monster laban kay Avalo Pizarro. Nakita na natin ang kapangyarihan ni Avalo Pizarro kung saan meron siyang devil fruit na island fruit kung saan kaya niyang sumanib sa mismong isla upang kontrolin ang mga bahagi nito. Kaya niyang baguhin ang anyo ng iba't ibang parte ng isla kasama na ang mga lupa, bundok at kahit pa mga gusali upang maging parte ng katawan niya. Pero nakita rin natin sa Hachinosu na isa sa mga kahinaan ng devil fruit ability na ito ay mga malalakas na suntok na may malalawak na area of effect, kagaya na lang noong sinuntok ni Garp yung malaking ulo niya, pati na rin noong winasak ni Kobe ang malaking kamay na ginawa niya. Buti na lang, merong crew member ang Red Hair Pirates na may malalakas rin na suntok para ipantapat sa kanya. Walang iba kundi si Bong Punch. Si Bong Punch ay may kakayahan raw na mag-charge at magpakawala ng malalakas na suntok, kagaya na lang ng King Punch ni King Elisabelo II. Kaya magiging maganda itong pangwasak ng island fruit ni Avalo Pizarro. Pero syempre, habang sinacharge na yung mga suntok niya, kailangan niya namang didistract sa kalaban niya, kagaya na lang ng ginagawa ni Dagama para kay King Elisabelo dati. Dito na papasok ang alaga niyang si Monster, kung saan pwede nitong agawin ang atensyon ni Avalo Pizarro habang hindi pa ready ang mga suntok ni Bong Punch. Ang susunod naman ay tapatan ni Building Snake at Katarina Devon. Si Building Snake ay isang swordsman na gumagamit ng kakaibang swordsmanship na juggling two-sword style, kung saan pinaglalaroan niya yung dalawa niyang espada habang gumagamit ng mga acrobatic moves at mga sipa. Kaya magiging maliksi at malikot ang swordsmanship nito. Si Katarina Devon naman ay mahilig ring gumamit ng mga sandata katulad ng sibat na ginamit niya sa Marineford War, at kamakailan lang ay meron na rin siyang espada. Hindi pa malinaw kung ano ang swordsmanship style niya, pero pinaparesa niya ito ng devil fruit ability niya na Nine-Tailed Fox,
kung saan binibigyan siya nito ng kakayanan na kopyahin ang itsura ng ibang tao. Baka gamitin niya ito upang magpanggap na ibang red hair pirate upang lituhin si Building Snake. Pero tingnan na lang natin kung gagana yung mga ganyang panlilin lang sa kanya. Ang susunod naman ay labanan ng mga doktor. Hongo laban kay Doc Q at Stronger. Bilang mga doktor, malaki ang posibilidad na magiging importante ang kaalaman nila sa medisina sa magiging laban nila. Lalong-lalo pa na mayroong Devil Fruit ability si Doc Q na magbigay ng iba't ibang klaseng sakit sa ibang tao, katulad na lang noong binigyan niya ng sakit ang Heart Pirates na nagpaan yung babae sa kanila. Isang panglaban sa Devil Fruit na ito ay pagkakaroon ng malakas na haki katulad ng ginawa ni Lo, kaya posible na yan rin ang gawing panglaban ni Hongo, lalo pat alam naman natin na haki ang specialty ni Shanks at crew nito. Pero medyo rare rin kasi ang ganito kalakas na haki at bihira lang nating makita sa mga tauhan. Kaya kung hindi pa ito kayang gawin ni Hongo ay pwede siyang umasa sa medical knowledge niya upang gamutin o labanan ng mga sakit na ibabato sa kanya ni Doc Q. Kaya magkakaalaman talaga kung sino talaga sa kanilang dalawa ang mas magaling na doktor. Syempre, wag rin nating kalimutan na may kaunting advantage si Doc Q dahil tiyak na sasakay ito sa alaga niyang si Stronger na kumain ng Pegasus Fruit. Kaya magagawa nitong gumalaw o lumipad ng mabilis. Ang susunod naman ay tapatan ni Howling Gab at Vasco Shot. Nakuha ni Howling Gab ang pangalan niya dahil kaya niya magpakawala ng mga beams mula sa bunganga niya. Dahil tila walang Devil Fruit ability itong mga Red Hair Pirates, hindi pa malinaw kung paano nagagawa ni Howling Gab ito. Pero alam naman natin na sa mundo ng One Piece, maraming posibilidad tungkol dyan. Katulad na lang ng haki na binalot sa sigaw, cyborg modifications, o di kaya natural ability ng isang lahi. Pero kahit ano pa man ito, magiging delikado itong mga air beams ni Howling Gab sa makakalaban niya. Pero kung bunganga ang pag-uusapan, hindi magpapatalo itong si Vasco Shot. Taglay kasi nito ang Glug-Glug Fruit na nagbigay sa kanya ng kakayanan na maging liquor o alcohol human. Bumubuga siya ng alcohol at sinisindihan ito upang paapuyin ang mga kalaban niya, katulad ng sinubukan niyang gawin kila Garp sa Hachinosu. So mukhang magbubugahan ng mga atake itong dalawang ito sa tapatan nila. Tingnan na lang natin kung ano ang mananaig, ang mga air blades ni Howling Gab ba o ang mga apoy ni Vasco Shot. Ang susunod naman ay ang kamatchup ni San Juan Wolf. Isa si San Juan Wolf sa mga pinakamalaking nilalang na nakilala natin sa series. Bukod kasi sa pagiging giant, kumain pa siya ng huge fruit kaya mas lalo pa siyang lumaki, na umabot na sa 180 meters. For context, around 12 to 20 meters lang ang tangkad ng typical na Elbaf giant, kaya halos higit 10 beses ang laki nitong si San Juan Wolf kaysa sa kanila. Kaya mahihirapan talaga ang Red Hair Pirates na maghanap ng tauhan na kayang tapatan itong laki ni San Juan Wolf. At mas malala pa, may kamatchup na lahat ng officers ng Red Hair Pirates kaya parang wala nang natitira para sa kanya. Pero tandaan natin na hindi naman nag-iisa ang Red Hair Pirates at marami silang allies na handang tumulong sa kanila. Kagaya rin ng Straw Hats na nakakatanggap rin naman ng tulong mula sa iba nilang allies kapag lumalaban sa ibang pirate crew. Kaya sa tingin ko, ganyan rin ang mangyayari dito. At sino pa ba ang angkop na tumapat sa isang higante kundi ibang higante rin? Dito na nga papasok sila Dory at Brogy, ang mga captain ng Giant Warrior Pirates. Kita naman natin kung gaano sila kalapit kila Shanks at tumulong pa nga sa laban nito kontra Kid Pirates. Kaya sa tingin ko, tutulong rin sila lalo na kapag nilusob rin ni Blackbeard ang Elbaf. Kahit dalawa na sila, low-key pa rin sila dahil higit ang laki nitong si San Juan Wolf na halos 180 meter ang taas habang nasa 22 meters lang sila Dory at Brogy. Pero hindi naman magpapatalo sa puso at battle experience ang dalawang giant captains na ito. Ang huli naman ay ang kamatchup ng 10 Titanic Captain, si former Admiral Kuzan. Nabanggit ko nga kanina na special case siya. Nasabi ko ito dahil kagaya ni San Juan Wolf, hindi rin Red Hair Pirate ang makakamatchup niya. So sino kaya? Sino pa ba ang tauhan na may koneksyon sa Red Hair Pirates at may history rin kay Kuzan? Sino pa ba kundi si former Vice Admiral Jaguar de Sol? Tandaan natin na nasa Elbaf rin siya kung saan inipon niya at binabantayan ng mga librong naiwan ng O'Hara. Kaya kung sugurin man ng Blackbeard Pirates ang Elbaf, ay siguradong tutulong itong si Sol sa laban. Lilinawin ko lang hindi ko naman sinasabi na maglalaban hanggang kamatayan itong dalawang ito. Sa totoo lang, marami pa tayong hindi alam tungkol sa totoong motibo at plano ni Kuzan sa pagsali niya sa Blackbeard Pirates. Kaya wala talagang kasiguraduhan tungkol sa mga galaw niya sa hinaharap. Pero ang sinasabi ko lang, kung maglaban man ang Red Hair at Blackbeard Pirates, sila yung nakikita kong magkakatapat. Alam naman natin kung gaano kahilig si Oda sa mga dramatic reunion. Ngayon kung mag-uusap ba muna sila o magpapatayan, aabangan na lang natin yan. So sang-ayon ka ba sa mga matchups natin? O iba ba ang opinion mo?
Sa tingin mo ba maglalaban talaga ang dalawang crew na ito? I-comment mo na lang yan sa baba. Kung gusto mo namang malaman kung ano ang magiging matchups kung Straw Hat at Red Hair Pirates naman ang magbabanggaan, panoorin mo na rin ang video natin tungkol dyan.